Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, welcome to my channel. At hindi lang yan, sa mga makasolid na Mama Sam dyan, maraming salamat sa inyong lahat. Alam niya ninyo kung sino kayo. Yan! At ngayong araw na to, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, eto nga si Miss Cuba, umuwi na sa kanila. Nagsorry sa kanyang mga naging pahayag laban kay USA at Vietnam. Anong chika mo dito, Mama Sam? Siguro kasi sobrang nalungkot lang siya nang naging first runner-up siya. Siguro na-expect niya mananalo siya. Tapos yun, tapos na-feel niya rin na parang binubuli siya kasi nga feeling niya mukhang lalaki siya kapag short hair, mga tipong ganon. Pero sa kabilang banda, ayan ang maganda, na-realize niya rin na kailangan niya rin na pala magbigay ng ng sorry o mag-sorry doon sa dalawa dahil wala namang ganung nagaganap. Siguro nakapag-usap na sila ng maayos at ayun, buti naman na-realize niya rin yung mga bagay-bagay na pagiging bitter niya, no? So ako, I love Cuba, pero kasi sa kabilang banda, may kulang din talaga sa kanya yung personality niya. So, yun yung dapat niyang i-develop. Yun dapat yung personality niya. Ilabas niya yun, tapos maging bubbly. Kasi di ba parang natalo ka ng isang beses, tapos sa pangalawang pagkakataon, natalo ka uli. So, ibig sabihin, may problema doon sa ipinapakita mo. So, kailangan, ayun yung hanapin mo at ayun yung baguhin mo para sa susunod na laban mo, manalo ka na, di ba? Magaling naman si Miss Cuba, maganda, matalino, pero kasi hindi kasi sapat dito sa isang contest, ang maganda at matalino ka lang. Kailangan talaga may personality ka din. Yung alam mo yun, yung bubbly yung personality mo, kasi syempre kapag puro ka lang talino, ang boring kaya, di ba? So yun, so sabi ko nga, kaya nga minsan natatalo ng hindi naman ganong katalinuhan ng isang matalino, kasi nga, dahil nga sa personality na pinapakita. So, yun. Kaya ako, para sa akin, hindi ako nakafocus doon na sino ba yung pinakamatalino dito. Dapat talaga may personality siya na alam mo yun na magugustuhan ng lahat. Katulad ni Miss USA dito sa Miss Tourism International. Kapag nakausap mo siya, kahit sinong lumapit sa kanya, alam mo na makakasundo niya kagad kasi magugustuhan yung ipinapakita niyang personality. Ito man ay totoo o hindi. Diba? So, yun. So, hindi natin alam kung ganun ba talaga siya. Pero sa nakikita ko, ayun talaga yung nagpanalo sa kanya, yung personality, kaya siya nagustuhan ng organization. Yan. So, yun yung kulang kay Cuba. Kasi si Cuba sobrang tahimik lang. Pag hindi mo nilapitan, hindi siya makikihalubilo. So, dapat lapitan mo muna siya para mas makilala mo pa siya ng bonggang-bongga, mga tipong gano'n. Hindi katulad ni USA na out na kagad yung character niya na parang pag tinignan mo, ay madali lang tong kausap, yung mga tipong gano'n. At gano'n nga ang isa sa mga na-experience ko sa kanila. Si Cuba, mabait, pero ayun, masyado siyang focus sa kung ano man yung mga gusto niya mangyari. Tapos wala siyang masyadong patawa, yung mga tipong gano'n. Hindi ba katulad ni USA na kapag kinausap mo na talagang mapapa-smile ka at masasabi mo, ikaw ang winner dito. Yung gano'n. Ay nako, good luck na lang sa kanila. So, sana maipagpatuloy nila yung yung mga
pagiging ano nila, Miss Tourism International, Miss International Queen nila, ipagpatuloy nila yan ng bonggang-bongga na maging maayos. So, yan. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, sabing ganon, Anita Rose Gomez, malakas ang laban sa Miss Asia Pacific. So, Mama Sam, anong chika mo dito? Ayan na nga, nagsasyung ceremony na ang mga candidates ng Miss Asia Pacific. Siyempre, isa sa mga talagang inaabangan natin dyan kung ano ang magiging kapalaran ng ating pambato na si Anita Rose Gomez na ayan na, nagsisimula na ang eksena niya. Siyempre, kailangan natin suportahan si Anita Rose Gomez at magtiwala tayo sa kanya ng bonggang-bongga sa ipapakita niya dito sa kompetisyon ng Miss Asia Pacific. Oo. Kasi ako para sa akin, andiyan na siya, lumalaban na. So, suportahan natin doon sa mga may ayaw sa kanya. Wala na kayong magagawa. Nagsasyung ceremony na sila kahapon. At parang feeling ko naman, malakas naman ang laban ng ating pambato na si Anita Rose dahil ayan na nga, di ba? Kumakabog na siya ng bonggang-bongga at maganda ang pag-welcome niya sa mga candidates natin. And then, tingnan natin kung ano nga ba ang makikita nating pasabog na gagawin ni Anita Rose Gomez dito sa competition na Miss Asia Pacific. So, tingin ba ninyo siya ba ang mag-uuwi ng corona dito? Yan yung abangan natin. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, ayun nga, sabing ganon, the Power of Asia. Ayan nga, kaabang-abang na yung Power of Asia. Dahil, syempre, 3 Asia country ang malakas sa darating na Miss Universe. Syempre, nandiyan si Miss Philippines, Thailand, at Indonesia. Yes! Ito nga, sabing ganon. Nako, mag-ingat kayo kay Miss Indonesia kasi mukhang siya ang e-eksena daw ng bonggong-bongga sa darating na Miss Universe. So, tingnan na lang natin kung ano yung ipapakita nila. Hindi naman tayo dapat magulat o hindi naman tayo dapat na masupresa or matakot, di ba? Kasi syempre nga, malalakas din naman yung pambato ng Thailand, Philippines, ayun. So, tingnan na lang natin kung sino ang maiiwanan sa kanila sa semifinals, kung sino ang makakarating sa dulo ng competition. Ako para sa akin syempre, inaabangan ko dyan si Miss Philippines kung ano nga ba magiging kapalaran ng ating pambato. Kasi itong laban ni Atisa manalo sa Miss Universe, sobrang inabangan na natin yan na sobrang tagal. Sa totoo lang, since 2018 na manalo siya ng first runner-up sa Miss International, gusto na natin siyang ilaban sa Miss Universe. At tingnan naman ninyo yung hinintay natin na pagkakataon na to at ayan na, di ba? So, tingnan natin kung mag-a-align ba ang mga stars sa langit para kay Atisa Manalo. Kung si Atisa Manalo nga ba ay kaya nga bang tumungtong ng top 5 dito sa Miss Universe. So, yan yung mga abangan natin. Pero, tansya ko naman, malakas naman ang Atisa Manalo. At syempre, may ganda talaga na, alam mo yun, may ibubuga sa competition na to. Kaya, ayun ang anuhin natin, abangan natin. And then, of course, speaking of Maria Atisa Manalo, nandito na sa Bangkok, Thailand. So, anong masasabi mo dyan, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, I'm so excited to see her, to meet her in person. And then, matagal ko din tong hinintay na makita ang isang Maria Atisa Manalo sa buong buhay ko. Hindi nga lang ako makapunta sa airport yesterday kasi syempre, bukod doon sa may pasok kami at alam niyo yon, pagoda ang lola ninyo doon sa nakaraang event ng Mr. International nung Monday. And then, kailangan ko bumawi talaga ng tulog kasi nga, ngayong araw na to, ayan na, Diyos ko, kailangan natin magbigay ng madaming energy kasi 2 araw magkasunod ang makikipagbakbakan natin dito sa Mr. International. Kaya, sige lang, go, go, go. So, mamaya or bukas, baka makita ko na yan si Atisa. For sure, bukas. So, mark my calendar. Ano yan? September 25. Kung mapapaaga mamaya, di bongga, di ba? So, syempre, excited ako na makita si Atisa kasi si Vina, na-meet ko na madaming beses, nakausap ko na. So, si Maria Atisa Manalo, syempre, hangad ko din na makita siya before Miss Universe. Napakaswerte ko nga kasi bago pa mag-Miss Universe ay, ayan na, makikita mo ang isang Atisa Manalo. And then, of course,
marami akong gustong itanong sa kanya. O, di ba? So, yan. So, alamin natin yan nang makausap natin siya. Di ba? So, good luck kay Atisa and I hope na sana mag-enjoy siya sa pag-host niya dito sa Mr. International. O, di ba? And then, para sa sumunod natin, chika, Atisa Manalo at Vina, dapat bang magkita, Mama Sam, dyan sa Bangkok, Thailand? To be honest, kung may time naman sila sa isa't isa, why not? Di ba? Para magkaroon na sila ng bonding relationship at higit sa lahat, syempre sa strategy game nila, makita na nila yung isa't isa kung ano ang kanilang kakayahan, di ba? So, ako para sa akin, pabor yan kay Atisa na makita niya si Vina para at least dito palang mapag-aralan niya na kung ano ba ang meron kay Vina, ano ba ang galawan na makikita niya kay Vina, and then ayun yung pagandaan niya, di ba? So, yun. Ako para sa akin, kung may panahon na magkita sila, why not? Pero kung wala, edi magkita na lang sila sa Miss Universe, so, di ba? Pero kung nandiyan na rin naman, at meron silang time na mag-meet sa isa't isa, go lang. Pero ang tanong, willing bang makipagkita si Vina kay Atisa Manalo? Or magbibigay kaya siya ng panahon para kay Atisa Manalo? Yan yung abangan natin. Kasi syempre, madali lang naman magdahilan na busy sila. Madali naman magdahilan na marami silang ginagawa. So, hindi makakapag or baka nasa strategy game din nila na parang wag mo na lang i-meet sa na lang sa Miss Universe na lang para magkagulutan na lang kayo. Mga tipong ganon. But sabi naman ni Atisa Manalo, kung may time at kung masisingit sila sa schedule, why not? O, di ba? So, ako para sa akin, okay yan na magkita sila. Para at least si Atisa, alam niya kung paano mag-a-adjust o sa mga makakalaban niya sa Miss Universe. Diba? So, yan. And good luck. Sabi nga ni Christine Ann Perez, once you are binibini, you're always a binibini. O, diba? So, yan. So, let's see kung ano ang makikita natin dyan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, syempre, Mr. Nigeria, makuha kaya ang back-to-back dito sa Mr. International? To be honest, malakas din yung laban ng Nigeria. Nakikita ko na makakarating to sa dulo ng competition kasi naman, Diyos ko, yung appeal niya talaga, hindi mo talaga matatanggi na parang isa siya sa mga malakas na kandidato. So ako para sa akin, why not kung magba-back to back sila, pero sa nakikita ko, hindi ganun ang mangyayari. Kasi parang galing na sa kanila yung corona at nakita na nila kung ano ang resulta kapag Nigeria ang kinuha nila. Charot. So, ako para sa akin, siguro runners-up talaga ang mararating ng pambato ng Nigeria ngayon dito sa Mr. International. And tingnan natin, malay naman ninyo, di ba? Makuha niya yung back-to-back. So, siguro yung percentage lang yan maliit. Pwede naman pero maliit. Hindi ganun kalaki. Naniniwala ako na hindi sila magba-back-to-back. Kasi Philippines ang mananalo. Charot. So, yan. Anyway, good luck kay Nigeria. Napakabait neto at napaka-sexy in person. So, yung pagiging black niya, hindi katulad ng kay Samuel, na talagang sobrang ganda talaga ng kulay at ng presensya. Pero masasabi ko din talaga na itong pambato nila dito ay sobrang wow. Talagang mapapawaw ka ng bonggang-bongga. I love him. So, charot. So, yun. Ay, nako, kinikilig ako pag si Nigeria ang pinag-uusapan. Kaya, good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, Atisa Manalo makipagpuksaan ng ganda kay Halo, The Universe, bibisita ng Miss Universe Headquarter sa Thailand. Anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko dyan, good luck kay Atisa na makita niya sana dito si Halo Universe. Maganda yan pag nagkita sila. Pero ang alam ko, mag-guest siya sa JKM. At may interview siya doon. Tapos may photoshoot din. And let's see, di ba? So, yon. So, sana maganda mamaya si Maria Atisa Manalo kapag pumunta siya doon sa headquarter ng Miss Universe na naka-base dito sa Thailand. Actually, hindi pa ako nakakapunta dyan. Dyan lang yun, no? Malapit lang sa amin. Anyway, so tingnan natin kung ano ang magiging eksena at ganap ni Atisa Manalo dito sa
headquarters ng Miss Universe. Ayun ang abangan ninyo. And then, para naman sa sumunod natin, chika, breaking news, Puerto Rico, host ng 75 Miss Universe in 2026. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, I'm so excited dahil Puerto Rico, ayun. So, Latin America. So, dapat, siguro, ang gawin natin dyan ay kumuha ng pambato na kadapat-dapat para sa Puerto Rico. Sabi nga nila, Ciliana Aduana daw. Why not? Kasi parang feeling ko hindi natin kailangan magpadala ng ewan ko, hindi ko alam mas maganda ba magpadala tayo ng Oriental Beauty dahil Puerto Rico siya. So, kung may mga sasali, abangan natin, di ba? So, basta ako, kung Ciliana Aduana, okay din ako dyan. Kasi Ciliana Aduana, alam naman natin na matalino, maganda, sexy, so pwedeng-pwede. So, tingnan natin. But, sabi ko nga, basta magaling at makakaakit yung ganda niya. So, why not, di ba? Puerto Rico. So, ang saya, no? Meron na kagad silang booking. Iba talaga ang Miss Universe. Pero, ito ang sumunod na chika. Siyempre, mamaya na nga ang preliminary competition ng Mr. International at inaabangan ng lahat kung ano nga ba ang magiging eksena at ganap ng pambato natin na si Kurt Bondat. So, Mama Sam, anong chika mo dito? Yan. Ang chika ko dyan ay nagkausap kami ni Kurt. Siyempre, yung mga gusto ninyong sabihin, pinarating ko na sa kanya na ayun, nayayabangan kayo, na ayaw ninyo yung eksena niya nung swimwear nila. So, tinanong ko din, ano ba, ganun pa rin ba ang gagawin mo? At sabi naman niya sa akin, ay, doon sa nayayabangan kayo, sabi niya, ganun siya hindi naman niya mapiplease daw yun lahat. Kung ayun yung tingin sa kanya, wala naman siyang magagawa. Pero, sabi niya sa akin, tingin mo ba mayabang ako? Sabi ko, hindi, makarot lang, charot. So, yan. And then, pagdating naman doon sa performance, so, sa performance, yes, marami nagdududa sa kanya, marami ang iisip, ano pa ba, Diyos ko, ipapanalo ba ito ni Kurt? So, ako, para sa akin, sinabi niya kasi, magkakaroon daw siya ng medyo more elegance, ang ipapakita niyong performance. Sabi ko nga sa kanya din, nagdagan ko, sabi ko, kembutan mo kasi, so sexyhan mo yung lakad mo para mas bongga. Tapos napangiti lang siya. Pero kasi at the end of the story, pinaliwanag ko sa kanya na hindi ko naman na kailangan ituro sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin. Kasi feeling ko naman may strategy game ka. Tapos ang sagot niya sa akin, do you trust me? Sabi ko naman sa kanya, yes, I will trust you. Sabi kong ganon. So sabi niya sa akin, magtiwala lang sa ipapakita niya dito sa competition. Kung mahal mo si Kurt, magtiwala ka sa kanya. So, tingnan natin. Di ba? So, yun. So, basta yung tiwala, panghawakan natin yun. Kasi yun yung importante. At yun yung kailangan ni Kurt. Magtiwala tayo sa gagawin niyang performance dito sa preliminary competition ng Mr. International. So, yun. Nakakakaba, no? Kung iisipin mo. Pero, sige lang. Why not? Kumbaga parang magtiwala tayo kay Kurt na kaya niyang ipanalo to. At magtiwala tayo sa performance na gagawin niya. Kasi yun yung importante na kailangan natin ibigay kay Kurt bilang support ang ating mga Pilipino. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Ikaw ba, may tiwala ka ba kay Kurt Bondat? So, please, comment below para malaman ko naman kung ikaw ba ay nagtitiwala kay Kurt dito sa competition ng Mr. International 2025. So, yun. So, syempre maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.